hi guys! Welcome to another vlog. So for today's vlog, nandito ako ngayon sa 14km Garage dito sa Tandang Sora, Quezon City. So meron akong ihahabol na mga parts para sa YN prep natin or JDMU Yabangan Noons and Nights, which is tomorrow na siya guys. So habol ako ng preparations for that event. Siyempre kailangan prepared tayo for the YN. So very important event siya for the JDMU boys. So eto guys, meron akong papakitang pyesa sa inyo. Ihahabol ko lang para sa ating Honda City GN. So eto siya guys. So pasensya na, medyo makalat yung ating trunk. So ito yung ihahabol nating pyesa for today's video guys. The Works Bell paddle shifters. So dry carbon finish yung paddles niya. And then ayan, with the Works Bell logo sa top part niyan. So shout out to Jerwin of the TFC and JDMU as well. Si Seeker GE, siya ang nag-hook up sa atin ng parts na to. So palitan natin yung Malaysian brand na paddle shifters natin para JDM na siya all the way. Although yung hub natin and SRDs Malaysian brand pa rin, at least sa steering wheel mismo and sa paddle shifters JDM na tayo. And kung mapapansin nyo, meron din tayong another pyesa dito, itong Mugen automatic pedals. So yan siya guys. So figure out din natin kung paano install to. Actually tinry ko pero sabi ko leave it to the expert, which is si Boss Mike. Si Boss Mike na ang bahala dito kasi hindi ko na-figure out paano baklasin yung gas pedal natin. Although yung brake pedal madali lang, and yung footrest. So kung mapapansin nyo dito, meron din akong Honda Access na footrest. So bakit kailangan ko pa siyang palitan? Kasi yung design ng RS footrest and pedals iba. So nakaganon yung linings niya. So sabi ko parang hindi match kung magmumugen pedals ako. Sabayan ko na ng Honda Access footrest. So ito siya guys. Bakit ito yung pinili ko? Kasi with the design nitong Mugen na mayroong tuldok-tuldok o butas-butas, parang ito ang pinakababagay. So ganyan na magiging setup niya later. So samahan nyo ako guys. Inumpisa na ni Mike ng 14km Garage. So si Magic Mike kung tawagin namin kasi nga he does all the magic para dun sa mga auto natin, lalo sa mga JDM parts, installation, interior, exterior, brakes, mechanical, and everything. So ito yung shop niya guys. So simple shop pero sobrang solid ng mga quality at saka workmanship dito sa shop na to. So noon, kwento ko lang rin guys, nakapunta na ako dun sa unang shop ni Mike, which is sa bahay pa that time. So wala pa siya talagang physical shop na ganito. Kumbaga parang backyard mechanical works ang ginagawa namin doon. So doon pa lang, doon nagumpisa si Mike, sobrang solid na noon guys. Doon na namin siya binabalik-balikan dahil nga doon sa quality work na ginagawa niya sa mga auto namin. So samahan nyo ako guys, figure out natin paano install to. Si Mike na ang bahala. And then ito naman, ito natuwan-tuwa rin ako talaga dito. So tingnan natin pag installed na siya guys and kung paano yung process ng installation niya. So ito na guys, nabaklas na ni Mike yung paddle shifters na Malaysian brand na unang naka-install sa atin. So ito na siya guys, si Mike na bahala doing his magic sa mga electrical natin. So yan yung hub natin na Malaysian brand as well. So wala kasing JDM na nilabas para makapagkabit tayo or maibalik natin yung stock na controls natin. So sa mga ganyan, si Mike din ang nagkabit niyan. Lalo yung mga first time na kinakabit sa pyesa, yung mga nagre-risk na first in PH na mga parts, pwede nyo dalhin kay Mike para ma-figure out niya guys kung paano i-install ng malinis. And maganda kay Mike, hindi niya kukontrahin kung anong gusto mo, pero bibigyan ka niya ng inputs kung okay ba yung plano mo na install dun sa parts na balak mo. So yan siya guys, panoorin na lang natin later, lalo pag installed na. So wag muna nating abalahin si Boss Mike, lalo't electrical, siya muna bahala dyan.
So pakita ko muna sa inyo guys bago natin ikabit yung steering wheel. So bakit nga ba hindi ko tinatry i-DIY to? Tingnan nyo naman guys. So merong mga electrical works na kailangan syempre marunong. So although tayo kaya natin mag-DIY na at some points, so dito nililivit natin sa mga experts na lang. So pakita ko sa inyo guys yung setup natin. Ito yung hub plus switch relocation device, which is ito. So nirelocate niya yung stock switches natin. And then andito yung paddle shifters na works bell. So ayan siya guys. So dry carbon finish siya. And then dito makikita nyo nagkaroon ako ng spacer. Bakit ako naglagay niyan? So for your information na rin sa mga di nakakalam, kaya ako naglagay nito dahil gusto ko magamit yung titanium bolts na magbo-bolt para sa ating steering wheel. So ito is adapter talaga siya. So when you say adapter, any steering wheel pwedeng Momo na bolt or Nardi, pwede siya. So kung titingnan nyo, itong mga bolt na to, tagos siya hanggang dun sa hub. So ito, diretso yan dun. So ngayon, itong mga thread na to, kung mapapansin nyo, dun naman papasok yung mga bolt natin na titanium na mag-hold para sa ating steering wheel. So medyo tricky. So kailangan lang medyo alam mo kung ano yung mga kailangan gawin bago mo i-execute yung mga ganitong upgrades. Although pwede siyang maging plug and play na wala ng adapter na to if ang bolts na gagamitin mo for your steering wheel is mahaba ang length. Let's say 30mm, 35mm, safe na siya. Pero in my case, hindi na kasi ako bumili ng mga mahabang titanium bolts kasi sayang naman yung binili ko na titanium bolts from Japan din. Naglagay na lang ako ng adapter. And napaganda pa siya kasi medyo malayo ng konti sa steering wheel yung lever ng carbon paddle shifters natin. So mamaya pakita ko sa inyo yung tinutukoy ko na yon. Yung spacing niya maganda rin. So panoorin natin pag nakakabit na yung steering wheel and tingnan natin ano yung finished product niya with the works bell paddle shifters. So guys, punta na tayo dun sa install ng pedals. Sabi ko na hindi siya biro guys. So sila Mike lang ang naka-diskarte syempre. Kumbaga yan naman ang expertise nila Mike ng 14KM Garage. So inumpisahan na niya. Ang una naming tinignan is kung paano gagawin yung sa gas pedal kasi nga parang hindi natatanggal itong metal part dun sa gas pedal ng RS. So meron lang pala siyang bracket like ito. So binuka lang yan para matanggal and ganito yung magiging finish niya. So pag kinabit yung Mugen, kaya hindi ko rin siya DIY kasi kailangan siyang i-bolt o kumbaga i-bolt, i-fix talaga dito sa pedal. So bubutasan to guys. So papasok siya dyan sa loob niyan. So yung brake pedals naman, so yan kinakabit na ni Mike ngayon. Basic lang naman siya kasi natatanggal yung stock. So nakayakap lang siya, may rubber lang siya. So ngayon yung brake pedals naman, merong bracket sa likod na pagkakabitan and doon na lang siya ihipitan. And meron din siyang 3M tape as far as I know. So mas stick siya. So yan. Dito sa footrest naman, tingnan natin later kung ano magiging diskarte nila Mike. Kasi titingnan din niya, i-figure out din niya kung natatanggal itong bakal din dito sa stock footrest natin ng RS. So ayan siya guys. So tingnan natin kung anong finished product later. Yan, dinidiskarte na ni Mike kung paano siya install. So hi guys, tapos na actually. So na-install na yung ating Mugen pedals and then yung ating Honda Access na footrest as well as yung works bell paddle shifters natin nakabit na rin guys. So tingnan natin guys yung final look niya para dun sa ating installed na parts for today. So ito siya guys. Yan na siya. So unahin natin dito sa pedals. So ito yung ating Honda Access footrest. So from the RS stock na footrest, ito na yung look niya ngayon. So meron akong medyo kakulitang ginawa dito sa part ng footrest na to. Yung Hypotec matting natin is kinat ko. So kinat ko siya to the point na para
makita naman yung pedals and magamit natin. So yan na siya guys. So hopefully natuwa rin kayo dun sa medyo malinis na pagkakakat natin. Ayan siya guys. So fix na fix. Okay na okay yung look niya dyan. And then dito naman tayo sa pedals natin guys. So Mugen automatic pedals. So ayan na siya guys. So hindi rin biro, pag pinunasan mo medyo pumapasok yung microfiber dito kasi sobrang kapit niya. So sport pedal kasi siya eh. So syempre sobrang importante na magaspang yan. Kapit na kapit pagka nag-brake ka. And then doon naman sa ating gas pedal. So ito naka-fix to, meron tong bracket sa likod. Sa gas pedal naman naka-fix, merong bolt dito na 4. So yan, nag-usap na kami ni Mike, sa namin ipopwesto yung bolt. So naka-bolt siya dun sa mismong gas pedal natin, dun sa rubber niya. So yan siya guys. Yan ang ating Mugen automatic sport pedal and Honda Access footrest install. Punta naman tayo ngayon dito guys sa Works Bell paddle shifters. Ito na yung finished product niya guys. So kung mapapansin nyo yung texture ng paddles niya or paddles nung lever niya is dry carbon finish. So hindi siya yung totally glossy na carbon. So at some shade makikita mo labas na labas yung carbon niya dun, yung weave ng carbon dun sa loob. So yan na siya guys. So yan na yung finish ng ating Works Bell paddle shifter upgrade from the Malaysian brand 1. So ito ang maganda dito, may flex na Works Bell dito sa top part, sa top portion ng paddle shifters. And then yun nga, meron tayong spacer dito or adapter para magamit natin yung titanium bolts natin. So from Japan as well din yan. Forgot the brand lang. So yan. More on interior upgrades tayo for today's vlog. So yan na yung look niya, sobrang ganda. Halos na kumpleto na yung na-vision natin noon. So I guess that's it for our vlog today guys. Hopefully nag-enjoy kayo dun sa ating Works Bell paddle shifter install and dun sa ating Mugen sport pedal and Honda Access footrest install. So again, huge shout out to Boss Mike of 14KM Garage. So sobrang solid as always ng install niya. And kung kailangan man ng modification, siya na bahalang dumiskarte guys. May install at may install yung mga parts na yan. So please don't forget to like, comment, and subscribe. So para updated kayo, click the notification bell as well. And then, abangan nyo yung next vlog natin guys. A-attend tayo ng JDMU, Yabangan Noons and Nights. So, catch up tayo sa mga wild boys doon. And then, panoorin natin, ikutan natin yung event. So, again, thank you so much. Ingat palagi, drive safe. Peace out. So guys, satisfying yung sound nung paddle shifters natin pag nag-shift. So, sample na natin guys. Meron pa siyang clicking sound. Yan ang isa sa maganda pagka mga JDM brands talaga eh. Merong satisfaction sa mga ganyan. Lalo as a driver. Ayan, try natin mag downshift. Ayan o. Diba? Sarap sa tenga. Nakakatuwa rin yung experience. Saka sarap niyang hawakan guys. Ibang iba rin talaga. Sarap hawakan nung shifters niya or nung levers niya.